Hello there! Hey, it's been a long time. Okay. Wow, look at that. Oh my God. Can you see the snowflakes? It's so beautiful. Ang aga ko, akala ko 2 o'clock akong kailangan pumasok. And quarter to, well, 20 to 2 pa lang. So, meron pa akong time para bumalik sa bahay. Kesa naman tumanga ako or pumunta ako sa isang shop para bumili ng mga kung anik-anik. So, nag-decide ako na uuwi na lang ako. And then, maybe I still have like 30 minutes to stay sa bahay. Siguro pwede ako mag-coffee doon. And then, papasok na ulit ako sa trabaho. Kasi ang schedule ko for today's video is 4 p.m. until 9:30 p.m. So, night shift lang. Night service lang yung gagawin ko for today's video. And it's snowing. First day na mag-snow dito sa City of Zurich. And I'm sure doon sa bee house, sobrang dami ng snow and makapal yung snow. In fact, nagpala nga ako. Hindi na ako nag-vlog kasi nag-photo shoot na lang ako para i-post ko sa aking Instagram. And now I am here waiting for my train. In 5 minutes, darating na siya. So, yun. Anyway, maraming nangyari sa buhay ko. Maraming nangyari sa buhay ko. Ano ko, pumupunta yung snow sa aking matahari dahil look at that, the snow. So, maraming nangyari sa buhay ko. Siguro mag-8 months na ako sa aking work. And nag-enjoy naman ako. Nag-enjoy ako talaga. Pero parang kailangan kong magpalit ng trabaho kasi parang nagkaroon ng problem sa kanila, sa side nila. And sa side ko, I think. And kinukuha ko ng aking friend para magtrabaho sa kanyang restaurant. So, yun yung nilalakad ko. I just don't know. Hindi pa ako fully decided kasi talagang nakaset na ako dito sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. You see, ang tagal-tagal ko na. Wow, ang tagal-tagal ko na. I mean, umabot ako ng 7 or 8 months ata since March eh. Ayun nga, nag-iisip ako na mag-resign. So, if magre-resign ako is perfect kung end of this month kasi ang resignation letter is by end of the month. And then, magtatrabaho ka pa ng 1 month after that. So, most probably, if magre-resign ako ng end of November, the whole December, magtatrabaho pa ako. And then, siguro matatamaan din yung January kasi merong close ng restaurant ng Christmas season. And, uuwi ako ng Pilipinas. So, probably, mga March din ako mag-start dun sa bagong work ko or February, I don't know. I still need to talk doon sa kaibigan ko nagtayo ng restaurant. And nalulungkot lang ako kasi palaging dumarating yun sa buhay ko. Well, it's not my fault. Look at that. Ang ganda ng scenery. It's so beautiful. My God. It is so beautiful. Look at that. So anyway, merong mga disrespectful na nagaganap doon sa restaurant and ayokong mangyari yon. So, hindi siya maganda. I mean, well, okay. Nagkaroon ako ng problema sa mga kasama ko, pero hindi naman ganun kalaki. So, parang ayoko na rin. Parang ayun na rin yung instance na kailangan kong tumigil sa work. And also, hindi ko alam kung paano ko explain, pero
as I've told you, mababa yung sweldo nung restaurant. No? So, yung restaurant na pinagtatrabaho ko, mababa yung sweldo. And I think, maski next year, maski galingan ko pa, maski magtatumbling pa ako dun sa restaurant, hindi natataas yung sweldo ko ng mga until 5 or I don't know, baka 10 years nga na mag-stay ako dyan sa restaurant na yan. Ganun na yung sweldo ko. Pero, yun nga, tinanggap ko yung work is because nasayahan ako doon sa pakikisama akala ko ng mga kasama ko sa work. So, ito na yung train. So, sakay muna ako ng train and then I will talk to you later, ha? Wait lang. So, I am here and ang daming bata. So, hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng mag-film. So, anyway, ayun nga, yung katulad ng sinasabi ko, tinanggap ko yung work. It's because akala ko, okay yung mga kasama ko, no? So, yun, until nag-work ako, and I was just doing my job, nag-enjoy ako. But, napupuri ka. Oh, teka lang, merong check. May check ng ticket tayo. Okay. So, yun nga. Ginagawa ko yung trabaho ko, nag-enjoy ako. Pero, napupuri ka ng mga customers, hinahanap ka. Yung mga customers sa restaurant, natutuwa sila because of my service. And, you know, I speak their languages, yung mga kasama ko sa trabaho kasi nga yung isa, so German yung language dito, so you have to speak German, especially kapag umaharap ka sa mga tao, diba? So yung second language is English, so dapat marunong ka rin mag-English. So yung mga workers dun sa restaurant, mga Chinese sila na mga immigrant ng Sweden, so they possess a Swedish passport. So kaya sila nakapagtrabaho dito sa Switzerland is because of the EU-Sweden passport. But, hindi sila marunong mag-English dahil yung English nila is super barok. Super barok na maski makapagkwentuhan ka ng matagal, hindi nila maintindihan ng 100% yon. So, 30% lang yung maintindihan nila kasi kumukuha lang sila ng keyword na maintindihan nila. So, hindi siya tama. So, most of the kasama ko, hindi sila marunong mag-German. So, barok English lang. And then, may isang taga-Cambodia na marunong mag-German, pero barok German din. Hindi siya marunong mag-English. Tapos, merong isang Chinese na hindi siya marunong mag-German, hindi siya marunong mag-English, Japanese lang. So, good thing for me. Ang ganda. So, good thing for me na nakapag-practice ako ng Japanese kasi matagal ko nang hindi sinasalita yung Japanese. So, naging BFF ko siya, yung Chinese na yun. In other words, merong selos na nagaganap. May selos, may hidden selos na nagaganap. Tapos ako pa yung nagpalit sa leader, di ba? Kasi pumunta siya ng China, ganyan. So anyway, ako yung pumalit and nagkaroon ng inggit and hindi nila mapakita yung inggit. So parang ang binabanatan nila yung sexuality ko, masyadong disrespectful. Hindi ko lang masabi, pero yun yung nag-push sa akin para mag-stop na mag-work. Nawalan ako ng gana. So, every time na papasok ako, alam mo yung worry na my God, naman kayang mga parinig, yung ganun. Nagpaparinig sila. Parang bullying na to the highest level. Though, sinasabihan ko naman sila, pero ayoko nang dumating sa time na awayin ko sila. So, yun. Kaya, nag-decide ako na buti na lang pala, tumawag yung kaibigan ko
Buti na lang tumawag yung kaibigan ko para tanungin ako if I can work sa restaurant niya. Alam mo, sobrang mahal ako talaga ng Diyos. No? Sobrang mahal ako ng Diyos. And yung kaibigan ko, ino-offeran niya ako ng mas magandang sweldo at saka ng mas magandang schedule. And kaibigan ko yon. So, I work with her for a long time doon sa dating branch ng same company din. And then, nagtayo siya ng sarili niyang restaurant. So, 8 years na yung restaurant niya. She has like 2 restaurants already. Kaya, yun yung gagawin ko. And now, still pinag-iisipan ko pa rin kung ipupush ko yun. Diba? Let's just see. Alright. So, I am here. Bababa na ako. Alright. Grabe, na-miss kong mag-vlog. Ang tagal kong hindi nag-vlog. You know why? Kasi parang wala na talaga akong gana na mag-social media. Kaya lang naman ako nag-social media. Dahil, syempre, meron kang mahal, di ba? It's getting wild. Look at that snow. Oh my God. Snowstorm na ata ito, girl. Kakaloka. It's 2:04 and one bus stop lang. Nandun ako sa bahay. So, I have like, let's just say, 45 minutes para magstay sa Baler. Kesa naman magpunta ako dun, magstay ako dun sa city. Tapos magbili-bili ka ng mga kung ano-ano. Alam mo naman. Para ma-feel ko yung house na pinala ko. Nagpala ako ng snow, girl. Pagod ako. Alright. Grabe. Ang cute ng snow, no? Pero sana magkaroon ng snow ng Christmas para white Christmas. Matagal na akong hindi nakaranas ng white Christmas. Look. Oh my God. Look at that. Look at that. Magkakafe ako. Nung nagpala ako, tinulungan ako ng asawa ko. Pero alam mo, yung asawa ko wala siya masyadong kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Kaya tinulungan ko siya. I mean, tinuruan ko siya para alam niya yung technique. Kasi may technique sa pagpala. So, ayan o. Yan yung pinala ko, girl. I mean, pinala namin ng asawa ko. And that's the house. So, itong Main Street, ang nagpapala niyan is yung truck. And itong access sa bahay namin, dapat ikaw ang magpala. Actually, yung kapitbahay namin, dapat share kami. Kaya lang, wala nang tao dyan sa house na yan. So, they are selling the house. Look, I'm at home. Just got here, Day. Opo. Wow. Look. Look at that. It's beautiful. My God. Ay. So, nandito ako sa doll room and in a little while, papasok na ulit ako sa work. Ihatid ako ng asawa ko ng kotse kasi pupunta siya sa grocery. And mas nag-enjoy ako na umuwi ako dito kasi nakapag-kape ako, tsaka nakapag
um, you know, nakapaglibot-libot dito sa bahay kasi I really love being here. Nandito ako sa aking doll room and maraming nagbago dito sa doll room. Like, this one, I have a new Barbie airplane. Ang ganda niya, Day. Look at that, yung pilot. And then, I have a new Barbie mermaid. She's so beautiful. And then I have a new Pinocchio. Look at that. It's very old. Medyo nabaliw ako sa charity store, charity shop, thrift shop. And nagbili-bili ako ng mga kung ano-ano, mga bagay-bagay. And this one is the pram na pinili ko rin. So, with my favorite doll. She's one of my favorite doll, but she's my favorite doll ever. And I also got this antique doll. Look, so pretty. And I have a Barbie car. Look at that. It says Barbie. And I've got all cloth dolls. Marami akong all-cloth dolls. This one also. And some dolls, inaayos ko siya, yung mga dolls ko, kasi meron akong darating na Barbie doll house. And ayun pa yung mga iba kong all-cloth dolls. She's also one of my favorite doll. Look at her. She's so pretty. She's also one of my favorite doll. I just love it. I just love being here. Medyo cluttered. Pero, nag-enjoy ako eh. So, alam mo yung feeling na hindi ka nag-iisa when you're in this room and you are surrounded by angels and the love of your life. So, ayan, manika akong manika. So, magpiprepare na ako. And these are the wigs na binili ko and ginagamit ko siya sa TikTok. And of course, meron akong pig. That's my babe. That's my babe. And that's a beautiful girl over there. Oh, wow! Okay, all right. Yes. Look at the shoes. Oh my God. Oh, snow. Oh, it's so white. All right, so papunta na ako sa work. And yun ang mga nangyari sa buhay ko. And I will see you again in my next vlog.